Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta, pagsubaybay at pagtangkilik ng ating mga videos, pag-share, pag-like at pag-promote ng ating channel at pagtulong na lumaganap ang ating viewers at subscribers. Saludo at utang na loob po yan ni Ka Eric sa inyo. Mga kababayan, hindi po matapos-tapos itong pagtatanong ng mga mamamayan. Bakit ganun po ka-brazen, ganun po ka-lantaran at ganun ka-balasubas kung gumalaw ang NBI na parang hindi sila professional law enforcement agency. Sunod-sunod po ang mga pagbabatikos na ito at pagpupuna ng mamamayan. Kaya nagtatanong ngayon ang maraming mga kababayan natin, sino ba talaga ang nag-uutos at nakakataas sa NBI? Ano ba talaga ang agenda ng NBI matapos may talaga po si Melvin Matibag bilang direktor ng NBI? At saan ito patutungo? Kung ang pag-uusapan ay ang mga batayang karapatan at kalayaan ng ating mga mamamayan versus dito sa aparatos ng gobyerno na tinatawag na NBI, nalantaran kung gumamit ng kapangyarihang inaabuso at lantaran din at garapalan na hindi po nila nirerespeto ang maraming institusyon ng ating gobyerno. Sino mag-check sa kanila? Sino ang magrerenda at magtitimon na maging profesional, patas at hindi abusado ang isa sa pinakamahalagang law enforcement agency ng ating bansa, which is the National Bureau of Investigation. Pag-usapan po natin yan. At ano pong epekto sa mga ginawa nito sa soberenya ng ating bansa? At lalo pa, ginawa ito in an open session, in an open and active session ng isang bahagi ng ating lehislatura, which is considered to be independent and with integrity, and that should be protected and respected ang Senado. Ayun. Ngayon, pag-usapan natin sino ba ang nakakataas sa NBI? At ano ba ang pinaggagawa ng NBI para ito ay umani ng pagbabatikos at pagpupuna to the point na ipinapanawagan na nga. Kagaya ko, ako nananawagan ako, dapat mag-resign ito si Melvin Matibag sapagkat dinadala niya sa hindi magandang direksyon at hindi professional na antas ang nagiging function or operations ng NBI. Simula nang ito ay maitalaga dyan, mga isang buwan pa lamang ang nakakalipas. Ang NBI po ay directly supervised ng Department of Justice. Kagaya po sa Amerika, ang FBI ay sinusupervise po yan ng kanilang Attorney General's Office. So ang Secretary of Justice ang direktang supervisor ng NBI. At ang kanilang direktor na si Melvin Matibag o sino mang nakaupo dyan ay kailangan pong magkakaroon ng coordination and supervisory na relasyon ang DOJ sa NBI. Okay? Hindi po autonomous or on its own ang NBI. Bagamat ito po ay may operational integrity and independence, pero ang kanyang mga policy direction at program nito ay hindi pwedeng hindi tingnan at isupervise ng Department of Justice Secretary o ng DOJ as bilang isang departamento na nakakataas direkta sa NBI. Okay? Eh hindi ganoon ang nangyayari, di po ba? Parang may sariling mundo, no? May sariling kaharian. Si Melvin Matibag bilang direktor ng NBI ay akala mo kaharian niya at pagmamay-ari niya personally bilang pribadong ahensya niya ang NBI, which is not supposedly na ganon po ang kanyang magiging aktasyon o ang mga galawan niya. Ang DOJ Secretary naman po ay alter ego ng presidente. Isa po ito sa mahalagang cabinet position in the government. Kasi ito po ang nangangasiwa sa pag-facilitate, pag-process, pag-prosecute na mga dapat ginagawa ng mga kaso, lalo na po sa criminal cases, laban sa mga lumalabag sa batas. Ito ang pangunahing kasangkapan at instrumento ng gobyerno sa pagpapasiguro na mayroong criminal justice system
na ang mga kaso na iimbestigahan at na idudulog sa korte at na ipaprosecute ng Department of Justice. Yan po ang purpose ng DOJ. So ang nakaupong sekretary ng Department of Justice, automatic po ay representante ng presidente ng Pilipinas. So ngayon, kung ganyan pala ang hierarchy at organizational and administrative link ng NBI, DOJ at ng Office of the President, ang tanong, sino nag-uutos kay Melvin Matibag sa ganito ka-uri ng brazen, lantaran at garapalan na mantakin mo ang mga NBI agents niya nagtambay at nagposisyon na pang-ambush type, at when they saw na pumasok na sa Senate building si Senator Bato de la Rosa, dinumog nila. Yun ang term na ginamit ni Senator Bato de la Rosa. Ni-wrestling po siya at inassault, ginamitan ng puwersa at nakipagirian ang isang active senator sa mga NBI agents sa loob ng Senate building at muntikan pang habulin pati sa loob ng Senate plenary at session hall. Hindi natin nakita ang ganitong kalapastanganan maliban doon sa panahon ng martial law sa tatay ni Marcos Jr., si Marcos Sr., nang idineklara ang martial law, kaagad na ipinapadlak po ang buong Kongreso, ang House of Representatives at pati ang Senado. At military po ang nag-execute noon, hindi lang NBI. And it was a systematic operations of the coercive apparatus of the government against its own branches of government. Yun pong nangyari. And after that, 60 or 70 years ago, lang natin nakita na may ganon kalapastanganan sa poder at kapangyarihan na ginagawa ang isang bahagi ng branch of government, which is the executive, during the declaration and under the rule of martial law. Pero ngayon wala tayo sa martial law, walang deklarasyon ng martial law at least. Pero kung umasta, itong NBI under Melvin Matibag ay parang ito ay special police ni Adolf Hitler during the time of the Nazi Germany. Sa panahon po ni Hitler, mayroon siyang special unit na tinatawag niyang Gestapo. It is spelled Golf or G-E-S-T-A-P-O. Gestapo po ang pag-pronounce niyan. Ang iba binabasa nilang Gestapo, pero it is pronounced Gestapo. Mga kababayan, ginamit po yun para sa personal na mga pang-atake ni Adolf Hitler, ang pinaka masama at pinakamalupit na diktador na dumaan sa kasaysayan ng ating mundo. Kaya nagkaroon nga ng World War II. Ang Gestapo ay isa po itong special unit ng mga operatiba ng Nazi police ni Hitler na lumulusob sa taong bayan. At ginagamit nila ang utos ni Hitler para durugin at pabagsakin ang sinumang tumututol o nag-o-oppose sa paghahari at pagdidikta ni Hitler, ni Adolf Hitler, sa Germany. Parang ganun ba ang gustong gawin ni Melvin Matibag sa NBI? Iko-convert niya ito bilang Gestapo o special unit ng mga pulis o tagapagpatupad ng mapanupil, tiraniko at pangdiktadura na uri ng pamamalakad without necessarily declaring the law or even the declaration of the martial law. Ganun po ba yon ang gusto niyang gawin? Kasi nakita po natin kung gaano ka bastos at ka-arugante at kahambog ang mga NBI agents kahapon nung nilusob nila ang Senado. Pinalockdown pa nila ang premises at building sa Senado at chine-checkpoint ang lumalabas ng mga sasakyan na akala mo ay mayroon pong wanted criminal sila na hinahanap na pusakal na kriminal, mga kababayan. So, malinaw na ang NBI ay nagiging isang parang political persecution machinery at ginagamit po sa special project para mangharas at manghagupit gamit ang kapangyarihan nito laban sa mga political opposition figures. Yan, naranasan ko yan. Ni Ka Eric, naranasan din po yan. Ni Manong Jason sa isang veteran journalist sa pamamahayag sa telebisyon at radyo. Malinaw din po yan na ginawa nila yan sunod-sunod sa mga targeted political opposition figures, kay Congressman Mike Defensor at sa pamilya niya at sa kanilang mga lehitimo na negosyo. Ang kanilang pagtrato sa 18 brave soldiers na to
na lumantad bilang mga testigo doon sa malawakang pagbubunyag ng delivery ng mali-mali tuni-tuniladang mga pera na pinagnanakaw at pinagdurubo papunta kina Marcos at kila Romualdez. Nakita natin kung paano niya itrato si Vice President Sara Duterte. So iyan ang problema kung politiko at bulok na politiko ang nakaupo sa isang poder at kapangyarihan ng isang law enforcement agency. That is exactly what we are seeing right now of what is happening sa NBI under sa pamumuno o paghahari-harian ni Melvin Matibag sa NBI. No, maraming dumaan na mga NBI director na mga sikat pa sa kanya. General Alfredo Lim, no, sila Epemaco Velasco, no? Marami pong mga sikat na dumaan ng mga NBI agents or NBI director. Pero hindi po kapareho nito kay Melvin Matibag kung gumamit ng hari-harian at puno ng kahambugan na uri ng kapangyarihan. Wala pa siyang isang buwan pero grabe na po ang imahen na naging negatibo against the NBI. Kaliwat ka ng pagsasampa ng kaso, pangaharas, mga statement ng pananakot, magpapaimbestiga daw siya sa mga social media platforms at kanyang sasampahan ng kaso kung ano-anong mga pananakot at kaabusuhang pahayag na ginagamit niya at nakalimutan niya na ang NBI ay hindi pwedeng saklawin ang kalayaan at demokrasya ng mamamayan o labagin o sapawan o lagpasan ang saligang batas. Mantakin mo, patatakutin kanyang hindi ka makapagsalita. I-align kanya sa mga Duterte, i-align kanya sa mga political opposition. Hindi pwede po yan. Yan ang sinasabi ko kanina. Na kapag ang NBI ay isang supposedly professional law enforcement agency, nilagyan mo ng bulok na politiko, ayan, kagaya ni Melvin Matibag, politikong bulok yan. Yan pong imahin niya. Galing yan sa PDP Laban at maraming bagahe bit-bit yan galing sa PDP Laban sa side ng mga Duterte at ngayon biglang naging sip-sip at naging operatiba ni Marcos at binigyan ng kapangyarihan sa NBI na maging direktor. Ito po ang nakikita natin ngayon. At kaya nga valid ang mga panawagan na dapat mag-resign siya. Kasi nga maraming nasasangkot din na issue sa kanya personal. Yung kumakalat na mga video sa social media, tinatakot niya ang mga tao o yung mga gustong magkomentaryo at pumuna sa kanya. Kahapon nga ang kanyang reaksyon, parang gusto niyang hamunin ng suntukan. No, balasubas na mga attitude po yung ganyan. At yan po ay barbaro. Hindi po yan attitude o karakter o mental state ng isang matino na opisyal ng gobyerno, lalo pa NBI director ka, napapatulan mo mga rallyesta, ang mga nagpapahayag ng kanilang pagtitipon at mga saloobin sa kaganapan po kahapon outside of the Senate gate. No? Muntik pa niyang donggolin, no? At bigyan ng hamon ang mga rallyesta. May mga insulto pa siyang matapang na yan sa mga salita at Facebook. Ikaw nga matapang ka dahil may NBI ka eh. Subukan mo ring mag-resign at bumalik ka sa ordinaryong sibilyan. Sige nga, at wala kang bodyguard. Di ba? Matapang ka rin kasi ginagamit mo at naaabuso mo ang kapangyarihan mo bilang NBI director. Yan po ang tanong ngayon. Kanino nagre-report at kanino kumukuha ng kumpas si Matibag? Mantakin mo, aaminin niya na pinagawa nila sa peke na factory ng mga peke na mga produkto at peke na mga imprintahan sa rekto ang ginamit nilang entrapment money. Pwede ba yon? So, ibig sabihin, tinotolerate niya ang mga peke, ang mga counterfeit at mga illegal na mga ginagawa sa rekto. Yan ba ang ibig sabihin niya? O walang pumupuna sa kanya dyan? Yung pagkakasangkot niya doon sa video na may pananakot siya, na kumakala, tinatakot niya ang mga nag-share noon at nagkokomentaryo doon. Faila ng kaso, perwisyuhin niya, buligligin niya. Kahapon nakita naman natin kung bakit ganun kalakas ang loob ni Trillanes. Wala itong otoridad, hindi ito opisyal ng gobyerno, civilian ito, hindi rin ito officially designated ng ICC na sheriff nila or warrant server nila si Trillanes. Epal at kopal lang talaga si Trillanes. Pero mas naging epal at kopal kahapon si Trillanes dahil bit-bit niya ang otoridad ng NBI na kasabwat niya sa paglusob sa Senado. At muntik nang mapadukot si Senator Bato de la Rosa, kapareho nang nangyari sana kay former President Rodrigo Duterte. Ngayon, lumaban si Senator Bato de la Rosa
nakipagbuno siya at pumasok sa Senate Session Hall, nanindigan ang mga senador. At mabuti na lang na hindi na po si Tuta Soto at sila Ping Lacson ang nagkokontrol ng liderato ng Senado. Naging majority black po itong grupo nila Senator Alan Peter Cayetano at iba pa mga senador na matitino na nasa majority black ngayon, matitino ang pag-iisip at least. Mga kababayan, at ngayon, itong si Matibag, sinabihan siya ni Senator Alan Peter Cayetano, sundin natin ang batas. You apply for a counterpart local court arrest order by validating that sinasabi ninyong ICC warrant doon sa local court, hindi mula kay Trillanes. Walang pinagkaiba naman si Trillanes doon sa mga sinasabi ni Matibag na mga peke na imprintahan sa Recto. Baka nga sa Recto din binitbit ni Trillanes para maging parang real at authentic di umano ang kanyang bitbit na dokumento. In the first place, wala siyang personality para magkaroon siya doon ng presensya ng pangingialam as if supervisor siya ng mga NBI agents na lumusob sa loob ng Senate building at nagdumog at nag-atake kay Senator Bato de la Rosa. Dapat makulong din ito si Trillanes, no, sa kanyang ginawang impersonation, ang pagiging impostor niya na kunwari siya ay bahagi ng ICC warrant and process server machinery. Hindi naman siya designated. Wala din tayong nakikita na executive order na nagtatalaga kay Trillanes bilang espesyal na atsoy or espesyal na muchacho ng ICC at ng Pilipinas. So saan siya humuhugot ng kanyang pagiging pakialamero at kahambugan kahapon sa Senado para parang mag-akto na parang supervisor siya ng mga NBI na mga agents na nagdumog, nag-ambush kay Senator Bato de la Rosa kahapon. Di siyempre galing kay Matibag yun, galing kay Marcos din. At ibig sabihin kung ang Department of Justice ang direct supervisory agency at ang Department of Justice Secretary ang direct supervisor sa NBI, di si Trillanes at si Matibag sanctioned ng Department of Justice ang kanilang ginawa. And therefore, kagustuhan at utos ni Marcos Jr. Yan pong epekto ng chain of hierarchy of organizational authority and administrative link. Diba? Sinabi ko na kanina, ang NBI at ang director nito, supervision yan, sa ilalim yan ng sakop ng pag-supervise ng Department of Justice at ng kanyang Secretary of Justice. Diba? So, ibig sabihin, si Trillanes, sila Matibag, ay mas mataas pa sa Department of Justice Secretary kung umasta, at they are directly reporting from someone else, direkta sa Malacanang, sa Office of the President. Kanino? Kay Ralph Recto, bilang Executive Secretary. Yan ang mga katanungan na dapat masagot. At hindi natin dapat hayaan ito na lumagpas ito, bagamat may siyam na contempt na NBI agents, nagkaroon po ng bargaining and negotiation. Dinala sila ni Melvin Matibag sa NBI office at nakasabi niya, ipa-office sa custody niya muna at imbestigahan at hindi mo na makakauwi. Well, that's his word. We'll take it, tingnan natin kung tama at totoo yun. At samantalang si Senator Bato de la Rosa naman po, habang inaayos ang procedure of law at dapat hindi matapakan ang judicial and legal integrity ng Philippine Sovereign Judicial Authority sa Pilipinas, samantalang mayroong sinasabi na ICC issued arrest order, kailangan pa rin dumaan ito sa local court. Yun ang pinapanindigan ng Senado at mayroon legal remedy si Senator Bato de la Rosa at ang kanyang legal defense team para gumawa po ng remedyo sa batas. At mabuti naman at umatras ang NBI, pinull out nila ang kanilang mga tao sa loob ng Senate building na wala bigla na parang aso or usok, no, parang asong usok itong si Trillanes kahapon nang makita niya na hindi na niya makakaya pa ang gimmick niya na maipapadukot nila si Senator Bato de la Rosa at illegal na maipapatapon at makukulong sa doon sa Netherlands kasama ni Pangulong Duterte. This is no longer about Senator Bato de la Rosa. This is about the integrity of our country, the sovereign power of our institutions of government under the Constitution at ang Senado bilang institusyon as bilang tagapagtanggol ng demokrasya at demokratikong lipunan natin at hindi dapat ito sinasalaula at binabalasubas. Nakita natin kahapon that under the reign o sa pamumuno o kumpas ni Melvin Matibag at pangingialam ni Trillanes na tameme ang Department of Justice Secretary, wala siyang sinabi.
wala siyang nasasabi at tahimik din si Marcos dito sa kalapastanganan ng batas at mga pang-aabuso at kahambugan sa poder at kapangyarihan na naganap kahapon to the point na nagkasugat-sugat ang kamay ni Senator Bato de la Rosa at pati ang pangbabastos sa mga security personnel designated by the Senate sa kanilang premises ay pinangaras, binugbog pa at muntikan ng magkaroon ng malala na kaguluhan kahapon. Nag-deploy pa ng mga naka-high-powered rifle ang mga NBI agents ni Matibag sa paligid po ng Senate building, outside the premises. Pero malinaw, may checkpoint pa, na ito po ay power trip, show of arrogance in power. Hindi po ito professional law enforcement. Well, what can you expect from this government of Marcos? They think they are always above the law, and they think they can weaponize and abuse the law sapagkat sa tingin nila walang sisita at walang papalag sa kanila. Yan po ang epekto nito. Lalo pa ngayon na ang ICC ay naging malakas din ang loob na mangialam sa Pilipinas, bagamat ito ay isang bogus entity, wala na po tayong obligasyon sa ICC, ay hindi pa rin po tumitigil na ginagamit at kinakutsaba ito nila Marcos sa pamamagitan po ng kanyang mga tauhan like Sunny Boy, the Big Joke Trillanes at itong si Melvin Matibag. Dumistansya po ang DILG at ang PNP kahapon sapagkat sabi ni John Vic Rimulya, doon lamang sila magko-cooperate kapag nag-issue ng Notice of Warrant Implementation and Coordination ng Interpol sa Philippine National Police at sa Philippine authorities. Well, palusot na lang yun ni John Vic Rimulya kasi alam niya sumasabog ng iskandalo at very negative po sa gobyerno ni Marcos ang nangyayari. Ang tawag nga ng iba, nababaliw sa kanyang pagiging praning si Marcos sa kapangyarihan niya na natatakot siya na lumakas at lumawak po ang impluwensya at suporta ng taong bayan sa mga ginagawa nilang panggigipit at panunupil sa mga political opposition figures, lalo na yung mga aligned sa Duterte political camp. Sana po maimasmasan si Matibag that whatever power he may have, kung nalalasing man siya sa kapangyarihan na ito, sana wag niyang hilain pabagsak at palubog ang buong institusyon ng NBI na dapat ito ay mananatili bilang isang professional, objective, and disiplinado at matuwid at makatarungan na uri ng law enforcement agency. Sana ma-realize na yan. It's time for Melvin Matibag to find himself somewhere else. No? Kung gusto niya, magpa-appoint siya doon sa mga ibang posisyon, hindi abusuhin ang law enforcement power. Subalit, alam natin na precisely nilagay siya dyan dahil yun ang intensyon ni Marcos. Magkaroon siya ng bulldog or attack dog sa NBI para gamitin ng NBI sa pananakot, panunupil at panggigipit. Nakalimutan nila ang kasabihan, the greater the repression, the greater will be the resistance. Kung patuloy ang panunupil, pang-aabuso at garapalan na mga hakbang na ginagawa ng NBI against the institutions of government, against personalities and leaders of the opposition, at pati na po ang batayang karapatan sa pag-iral ng malayang pamamahayag ng sambayan ng Pilipino ay sasakupin niya. Hindi malayong mangyari po na ang kanyang pagkalasing sa kapangyarihan ay siya ding magkakalubog sa kanya at magpapalubog sa kanyang kahambugan sa loob ng pagiging bahagi ng nabubulok na gobyerno ni Marcos Jr. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtiwala sa kay Ka Eric at sa ating mga video and discussion dito sa Balita at Talakayan. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!